Naging mag-best friend kami ni Kurt pagkatapos nun. Kung anong panaginip niya, basta may koneksyon sa multong pareho naming nakikita, napapanaginipan ko rin. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam bakit ganon. Pero nagpapasalamat ako at may karamay ako sa mga nakikita ko at hindi ko kailanman naisip na nababaliw lang ako. Graduating kami ng high school nang mangyari naman ito. 1999 pa, medyo matagal-tagal na rin at pilit ko na lang aalalahanin yung maliliit na detalye. Ang sumusuporta kay Kurt ay ang tiyuhin niyang nasa Amerika. Parehong wala na kasi ang mga magulang niya. Nang mangyari to, madaling araw na ako nakatulog kasi tinapos ko yung mga requirements ko para sa clearance. Noong una, akala ko sleep paralysis na naman. Kasi pagmulat ko ng mga mata, hindi ako makakilos. Pero, nung ilibot ko yung paningin ko sa paligid, nasabi kong, panaginip na naman. Tapos, nung naiangat ko ng konti ang ulo ko, naka-duct tape ang paa at kamay ko. At may ganun din sa bibig ko. At sa loob ng kwartong yun, may taong nakatakip ang buong mukha ng bonnet, maliban lang sa mga mata. Sa wakas, gising ka na, sabi nun. At base sa boses niya, lalaki siya. Maya-maya naglabas yun ng baril at dinikit niya sa sentido ko. Akala ko papatayin niya ako gamit nun. Pero may inabot siyang kung ano sa gilid niya at lumislis yung sleeves niya. At nakita kong may tattoo siyang rosary sa braso. Yung kinuha niya, unan. Pinatay niya ako gamit ang unan. Ramdam na ramdam ko talagang hindi ako makahinga. Tapos nagising ako sa tapik ni Papa. Hinahanap daw ako ni Kurt. Pagtingin ko sa tabi ni Papa, may katabi na siyang multo. Naka-duct tape ang bibig. Nawala din agad pero pagbaba ko, nasa tabi na siya ni Kurt. Napanaginipan mo, Alex? Tito ko yun. Salubong sa akin ni Kurt. Hindi namin alam yung gagawin. Yung pinsan kasi niyang anak ng tito niya sa ibang state pa nakatira. Pero hindi na kami naghintay ng matagal dahil eksaktong 7:00 ng umaga, yung isang tiyahin ni Kurt, pinuntahan siya sa school. Ibinalita nito sa kanya na natagpo ang patay ang tito niya sa bahay nito. Natagpuan ng anak nito na bibisitahin sana ang ama. Dito sa Pilipinas ililibing ang tiyuhin niya. Ilang araw na iyak ng iyak si Kurt. Yung tito na kasi niyang yun ang tumayong magulang niya. At ang usapan nila pagkatapos niyang magkolehiyo, kukunin na siya nito. Kung tama ang naaalala ko, mga tumagal ng 1 linggo bago na iuwi yung bangkay. At funerarya namin ang nag-asikaso. Pinayagan din ako ni Papa na doon magstay kila Kurt dahil alam niyang kaibigan ko siya. 2 banyo ang nasa bahay nila Kurt. Ang isa sa loob, yung isa sa labas. May tao sa banyo sa loob kaya doon ako pumunta sa labas. Ang kaso, may tao din. Pero nagsabi naman na sandali na lang. Paglabas nun, nakatapis lang ng tuwalya at para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita kong tattoo niya. Inaya ko si Kurt na umuwi na muna sa amin at dun ko sinabi sa kanya. Nagwala siya. Pinipilit niyang lusubin yung pinsan niya. Pinigilan ko siya. Kasi ang laking tao ng pinsan niya. Wala kaming laban. At katulad sa babaeng naka-green na dress, wala kaming patunay na siya nga. Kasi may alibay siya. Pero hindi nakinig si Kurt sa akin. Tinulak niya ako para makababa siya. Buong akala ko hindi ko na siya mahahabol pa.
Pero naabutan ko siyang umiiyak at nakaharang sa may pintuan yung tito niya, yung multo nito. Yung tito niya naka-duct tape pa rin ng bibig, pero hinawakan siya sa braso at hinalikan siya sa noo. Pagkawala nun, napaupo si Kurt sa sahig. Kasi wala na naman kaming magagawa kahit alam namin yung totoo. Dahil nabubuhay tayo sa lipunang pagkakaiba ka, baliw ka.